Morning sa lahat ng nanonood sa atin sa inyong programa. Good morning po. May Nakikita mo ba ako? oo, kaya nga Okay, kaya nga sige, go nasabi ko ahead. na pinakamaganda ka sa Malacanang eh. Kung si Del Romero ang pinakamaganda sa DOE, ikaw naman ang pinakamaganda sa Malacanang, Yusek. Thank you, ang aga talaga. Kasi nagkaroon ng event kagabi, di ba? Oo. Kahapon yung president. Happy Valentine's Day, Yusek. Happy Valentine. Yan. May binitawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. Oh, sabi Hmm. ni VP Sara, sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siyang na spokesman ng Office of the President. At siyempre, kapag Hmm. nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Anong sagot niyo, Yusek? Mhm. Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. 'Di ba? Binanggit ko na. Yung sinabi niya pambaboy lang, Mm. or panghayop lang. Mm. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers Mm. na Kadiwa ng Pangulo. Mm. Meron pa, di ba natatandaan mo, yung fake news na, or rather altered na police blotters mula sa Beverly Hills, Mm. sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN through Pia Gutierrez Mm. ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan eh. Mm. Inigil niya ba? O, sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring Mm. ng Vice Presidente, ano to utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre. Nangingiti ako. Dahil bukas Ah. araw ng mga puso, pero Ah. ang ang laman ng istorya Mm. natin patot sa dahan, Yusek. Mm. Hindi naman kasi kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. Mm. So wag kang gumawa-gawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasaan yung bloodbath mo? 'Di ba? So yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Wag siyang gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero 1 trabaho